Okay, so meron na naman tayong budget-friendly Android phone na pag-uusapan ngayon, pero ito naman ay galing sa Blackview. Ito yung kanilang Shark 8. Napansin ko ba yung ginawa ng Blackview doon, parang Black Shark 8. Anyway, so ang presyo nito ay 7,666 kapag 128 GB na variant yung pinili natin, pero kapag 256 GB naman, 8,241. At bago natin umpisahan yung review, unbox muna natin. Okay, so sa design pala ng box, itong Shark 8, iisipin mong gaming-focused phone, itong Shark 8. Tapos yung font style na ginamit nila dito, may hawig talaga sa Black Shark. Anyway, yung nandito sa atin ay itong 256 GB na variant at makikita nyo sa sticker sa taas, 16 GB yung total ng kanyang RAM kasi meron tong 8 GB na physical at 8 GB na virtual RAM. Sa likod ng box, makikita natin yung iba pang top specs pero mamaya na natin pag-usapan yan. Tanggalin na muna natin yung plastic. Okay, pag open natin, yung una natin makikita ay tempered glass. At least, hindi na tayo maghahanap online ng tempered glass para dito sa Shark 8. Okay, ito naman yung ating phone. Tanggalin natin sa plastic. Okay, in fairness, dito sa Shark 8, very modern yung design at maganda talaga tong gold na colorway. Matte finish at mag-iiba ng konti yung kulay, depende sa angulo. Okay, tanggalin natin tong protective film sa harap. Okay, tabi muna natin itong Shark 8. Okay, next na makikita natin sa box ay itong document sleeve na merong documentation at yung sobrang flimsy na jelly case. Guys, ito na ata yung pinakapangit na jelly case na nakita ko so far sa mga na-unbox kong phone. Nasa pinakailalim naman ng box yung 33 watts na charger na USB-C na yung port, in fairness ha. At lastly, yung kanyang USB-C to USB-C cable. Okay, so una natin pag-usapan dito sa Shark 8 ay yung kanyang design. Okay, so kagaya nung na-mention ko kanina guys, yung design nitong Shark 8 ay napaka-modern naman, napaka-premium. Tapos hindi siya kapitin ng smudges, ng fingerprints. Anyway, hindi rin naman natin ito gagamitin ng walang case, so halos din na rin natin na mapapansin. Tapos yung kanyang camera bump, medyo makapal-kapal. Aakalain mo talaga sa camera bump niya na maganda yung camera performance nito, pero tingnan na lang natin mamaya. Tapos flat na yung mga sides nitong Shark 8. Ayan. Tapos dito sa may right side makikita natin yung volume up and down buttons, yung kanyang fingerprint scanner na power lock button na rin. Dito naman sa may ibaba wala tayong makikitang kahit ano. Tapos dito sa may left side yung kanyang SIM tray at sa may ilalim yung kanyang headphone jack, yung microphone, USB-C port at yung kanyang speaker. Okay, ito guys yung kanyang SIM tray para lang magka-idea tayo. So meron siyang dedicated na micro SD card slot at dual SIM slot. Tapos dito naman sa harap, makikita nyo na meron tayong punch hole selfie camera. So in fairness, napaka-modern naman talaga ng itsura nitong phone na to kahit dito sa harap. At meron na tayong pre-installed na screen protector. So if ever na ayaw pa natin gamitin yung tempered glass na nakita natin sa box, pwede pa rin. At munti ko na makalimutan guys, if ever na ayaw nyo yung kulay na gold, meron pa tong blue tsaka moonlight gray. Ngayon, kung pag-uusapan natin guys, yung kanyang haptics, by default naka-off siya, so pwede nyo manually i-turn on. Ngayon, kapag turn on nyo, ang masasabi ko lang, hindi siya ganun kapangit, in fairness naman sa kanya. So, pwede natin siyang i-on para mas ma-feel natin yung pagka-type natin. Ngayon, pagdating naman sa kanyang single firing speaker, yes, isa lang, hindi siya dual speakers, pero yung kanyang single firing speaker guys, malakas din. At hindi ako nabitin sa max volume. Hindi rin naman sabog, pero kulang sa bass. Medyo flat yung tunog, pero at least para sa ganitong presyo, acceptable na yung tunog. May konti lang akong issue na na-encounter nung sinesetup ko tong Shark 8. Ayan o, nasa setup pa lang ako, makikita nyo na kahit na connected tayo sa Wi-Fi, ayan o, may Wi-Fi icon. Screenshot lang to guys ha. May Wi-Fi icon tayo, so connected sa Wi-Fi, pero couldn't connect to the internet. At makikita nyo dito sa isa pang screenshot na talagang limited connection yung ating Wi-Fi kahit na meron naman talaga tayong internet. So yung workaround guys na ginawa ko para ma-solve yung issue na yan ay sinetup ko siya offline. Tapos pumunta ako sa system settings. Ang isa pala sa mga nagkukos nun ay yung kanyang date and time. Yung kanyang date ay December 2023 pa. Yung oras niya mali din. So kailangan ninyong manually iset yon kasi nga hindi siya kumukonect sa internet. Pagkatapos nun, na-restart ko and ayun, okay na siya. Connected na siya sa internet. Sinet ko na ulit yung time based sa kung ano yung nasa internet at nakapag-install na ako ng application. Tapos yung Wi-Fi nitong
Blackview Shark 8 ay pwede sa 2.4 GHz at 5 GHz. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.78 inches IPS LCD, 120 Hz yung kanyang refresh rate, Full HD Plus yung kanyang resolution, at 396 yung kanyang PPI. Nakakabilib para sa ganitong presyo na meron na tayong 120 Hz na screen refresh rate, pero mamaya balikan natin yan. Ngayon, pagdating sa color reproduction, by default, okay naman siya. Nandun siya sa gitna ng may pagka-bluish ng kaunti. Pero mako-customize naman natin yun. Maya tingnan natin sa settings. Ngayon, kung gusto natin guys makita yung kanyang refresh rate settings, syempre sa display tayo pupunta. Pero hindi refresh rate yung tawag nila dito. Smooth display. Yan. Tapos meron tayong tatlong options. Smart, para buwaba siya ng kusa to 60 Hz, or high para malak siya to 120 Hz, at standard para naman naka 60 Hz lang siya kung gusto pa natin makatipid sa battery. Ang problema lang guys, kapag naka-smart tayo or kahit pa naka-smart tayo, makikita ninyo, yung refresh rate niya hindi bumababa. Diba? Ayan o, hindi siya bumababa to 60 Hz. Although may ilang mga scenarios na bumababa naman siya to 60 Hz. For example, kapag nasa settings tayo, maghintay lang tayo ng ilang segundo. Yan, bababa siya to 60. Hindi ganun kabilis, pero yes, bababa naman siya. Depende nga dun sa ginagawa natin. Pero usually kasi, yung mga phone na may mataas na screen refresh rate, dito pa lang sa home, makikita natin yung pagiging responsive or bababa siya to 60 Hz para makatipid tayo sa battery. Pero ito, medyo magastos ng kaunti compared sa iba mga budget-friendly Android phone. Ngayon, balik tayo dito guys sa settings. Meron tayong color temperature and screen optimization. So, meron tayong dalawang preset na pwedeng pagpilian para mapaganda pa natin yung display ng phone na to. Pwede rin nating ma-adjust yung kanyang temperature. Yan, kapag nasa professional tayo. Yan, pwede nating gawing cooler or warmer. Depende sa atin. Okay guys, kapag nag-scroll tayo dito sa Blackview Shark 8, yes, 120 Hz, yes, smooth. Pero kung minsan, meron tayong mapapansin na noticeable ghosting sa kanya. Pero habang tumatagal, hindi ko na rin naman napapansin. Sa una ko lang napansin yon. So, FYI lang, baka kasi sakaling ma-experience ninyo. Ang isa pang bad news dito sa phone na to ay yung kanyang Widevine security level. Level 3 lang guys. So, hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services. And guys, kita nyo naman dito sa max playback resolution sa Netflix application, SD lang talaga. So, nakakasad, hindi natin mai-utilize yung Full HD resolution ng phone na to. Ang isa pa sa major complaint ko dito sa Blackview Shark 8 ay yung kanyang peak brightness. As in, almost hindi na talaga visible yung display guys, lalo na outdoor. Sobrang hirap. So, if ever na plano po natin itong gamitin sa pagkatrabaho, halimbawa, babiyahe tayo, lalagay natin to sa ating motor, GPS based na application like Waze or Google Maps, mahihirapan po tayo kapag tirik yung araw. Pero for indoor use naman, okay naman yung brightness. Di naman ako nabitin. Yun lang yung outdoor lang talaga. Okay, so dito naman tayo sa performance. So out of the box, naka Dock OS 4.0 na tayo dito. Yan yung skin ng Blackview. Tapos Android 13 na tayo. Tapos 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM. At 256GB na UFS 2.0 yung kanyang storage. So, in fairness naman guys, hindi eMMC yung ginamit na storage ng Blackview dito sa Shark 8. So, makakaasa tayo na mabilis yung pagbukas niya ng apps, yung read and write speed mabilis din. So, compared sa ibang mga entry-level phone, meron tong edge. Okay, so yung kanina nyo pa guys nakikita na wallpaper, yan yung default talaga. At hindi ko sure kung kagaya nyo ako na familiar sa wallpaper nito, pero nakita ko na talaga to sa Huawei phone. Parang sa P60, P60 Pro, ganyan. Tapos kapag pinuntahan pa natin iba pang wallpapers, yan, meron pa tayong familiar wallpaper na makikita. Yan, di ko alam kung familiar sa inyo to. Ayan. Yan. Familiar ba guys? Comment kayo sa baba. Pero overall guys in fairness sa kanya, yung icons maganda, yung pagkaka-design, yung kanyang settings okay din. Ayan no. Mas polished to compared dun sa mga previous generation ng Blackview na na-review natin dito sa channel. Yan. Tapos yung kanyang bloatware, sobrang kaunti lang. Halimbawa, yung YouTube Music or talagang kasama na yan sa mga bagong phone sa ngayon. Meron tayong health app.
Meron tayong easy share, mga ganyan lang naman, konting-konti lang. The rest na nakikita niyo application dito ay na-install ko na. Tapos kapag pumunta pa tayo dito sa system settings, sa control center, pwede tayo mamili ng design ng ano niya, ng quick action or control center. Ayan. Pwede natin gamitin yung parang sa style ng Xiaomi. Ayan, oh. 'Di ba? Style ng Xiaomi 'to eh. 'Di ba? Tapos, kapag pumunta tayo sa auxiliary function, napansin ko lang na yung cleaning, and speaker cleaning, mali lang yung spelling. Napakaliit na bagay lang naman, pero hindi pa 100% polish talaga yung DocOS nitong Blackview. At kagaya nung na-mention natin kanina sa unboxing, meron tayong up to 8 GB na virtual RAM. So, tingnan natin yung magiging effect niyan sa kanyang performance based sa Antutu score. Okay, so ito guys yung kanyang Antutu score kapag naka-on yung ating memory expansion or virtual RAM. 413,691. In fairness naman, napaka-decent na ng score na yan. Pero check natin kung may improvement kapag in-off natin yung virtual RAM. And guys, kita nyo naman, may konting boost tayong na-feel kasi naging 414,754 na yung score. So, kung sapat na sa atin yung 8 GB, hindi ko na i-recommend na i-on nyo pa yung virtual RAM. Pagdating naman sa battery consumption, makikita nyo dito sa ating wildlife stress test result na 3% lang inabawas sa kanyang battery percentage after ng habang test na yon. Tapos, 4 degrees lang inadagdag sa kanyang temperature. So, hindi tayo mag-aalala na mabilis malulobat tong phone na to or mabilis iinit. Okay, so dito guys, sa NBA Infinite, and makikita nyo na dito sa graphics, limited talaga yung setting na magagawa natin. And, pero naset ko siya dun sa highest na kaya niyang ibigay. And, yung specular pala, ilagay natin sa high. Yan. And, pero the rest, yan, hanggang dyan lang talaga. Okay, so test natin. Okay, so in fairness naman guys, sa movements ng gameplay natin, wala akong na-feel na stutter sa kanya or parang struggle or nahihirapan siya. Okay naman. And okay naman yung graphics, yung mismong performance, okay siya. So kung maglalaro tayo dito, asahan nyo naman na magiging okay yung performance. Okay, dito naman guys sa Asphalt 9, makikita nyo na naka-high quality tayo. Tapos yung ating frame rate ay 60 FPS. So tingnan natin kung magiging smooth siya. Okay, so dito guys sa Asphalt 9, and makikita nyo yung performance, hindi potato quality in fairness, makikita nyo maganda yung graphics niya, hindi kanto-kanto. Tapos, walang lag, walang frame drops. Napakagaan pala ng DocOS, in fairness naman. Ayan, wala tayong issue guys, galing. Ayos naman. Wala lang tayong motion blur. And kumpara doon sa mga nakikita natin sa mga premium mid-range or flagship phone kapag naglalaro tayo sa Asphalt 9, pero dito acceptable na. Ayos na ayos. So, kung mag-games tayo dito, lalo na kung casual games lang naman or medyo mabigat, konting bigat na mga games, pwede dito sa Blackview Shark 8. Okay, pag-usapan naman natin ng kanyang camera. So, meron tayong 64 megapixels na main camera, merong 2 megapixels na auxiliary camera, at yung kanyang selfie camera naman ay 13 megapixels. Okay, so tingnan natin kung pasado ba yung quality kasi medyo emphasize na emphasize yung kanyang camera module, medyo makapal din. So, check natin. So ito yung 2K video recording dito sa main camera nitong Blackview Shark 8. Pagdating sa autofocus, okay naman siya Ayan diba? Hindi naman siya yung nagloloko-loko. Ayan. Try natin yung kanyang zoom. Ito yung 2x. Ito yung 3x. At ito yung 4x. Ayan. Wala tayong kahit anong stabilization as expected.
Pero, pagdating sa quality, although grainy na siya or noisy, pwede na. Balik natin sa 1x ha. Ayan ang 1x. Ulitin natin ha. 2x, 3x, 4x. Diba? Okay na rin. Ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so ito yung kanyang 1080p video recording dito sa selfie camera. Parang hindi consistent yung kanyang white balance. Nagbabago-bago siya. And medyo reddish din yung kulay ko. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Pero at least, diba? Meron tayong 1080p video recording sa ganitong presyo ng phone. So, if ever yung gagamitin natin to sa Zoom meetings, video conference, okay naman na magiging itsura natin. Okay, so ano masasabi ko doon sa mga pictures na nakita nyo? Comment kayo sa baba. Ngayon, pagdating naman sa kanyang battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable sa 33 watts na fast charging. So, na-charge ko siya from 37 to 100%, 48 minutes lang yung inabot. Okay, so anong verdict natin dito sa Blackview Shark 8? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako naman yung tatanungin nyo, para sa isang entry-level phone na less than 8,000 pesos, kung 128GB ang bibili natin, pwede na to. Maganda naman yung display, hindi naman sobrang ganda, pero pwede na para sa kanyang presyo. 120Hz na refresh rate natin, tapos yung kanyang battery ay malaki din, at in fairness nga, talagang hindi siya ganun kabilis malobat. Kasi may one time, kanina, talagang nag-install ako ng sunod-sunod ng mga applications, nag-test ako. Ang baba lang ng battery percentage na nawala sa kanya. Ang ganda rin ng standby time nito. Iniwan ko siya ng 100% after siguro 6 hours or 7 hours, 1% lang yun ang bawas. So pagdating sa battery endurance, maasahan natin tong phone na to. At take note, 33 watts din yung charging nito, so mabilis din naman mag-charge. Yun nga lang, ang pinakamalaking cons na masasabi natin dito sa phone na to ay yung kanyang display. Yes, 120Hz, okay yung kulay. Kung indoor, kitang-kita naman natin, sapat na sapat yung brightness. Yun nga lang, kapag trick yung araw, outdoor, mahihirapan tayo. So, kung gagamitin natin to sa pagbiyahe, ganyan, hindi ko po marirecommend. Baka po, mahirapan lang tayo dito. So, if ever po na gusto nyo nang bilhin itong Blackview Shark 8, ilalagay ko po yung link dyan sa description box sa baba. Okay, so sana guys nakatulong tong video na to. Kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos na nag-review tayo ng mga budget-friendly Android phone, i-like nyo lang tong video na to, mag-subscribe, at mag-comment na rin kayo dyan sa baba. Maraming salamat sa panonood para sa samat sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.